So, hi guys! Today is today na naman. At ayun, nakaisip na naman nga ako maglinis ng bahay dyan. Ng kung ano-ano kasi ang boring be. Tulog si JD dyan. Pag tulog talaga si JD, ang dami kong nagagawa sa buhay. Lahat na kahit bahay ng kapitbahay, lilinisin ko na. Ay, Charis! Baka maglinis ng bahay ba namin yon? Gigil mo ako dyan ha. At ayun, inuna ko yung CR. At ito na nga, may kwento pala ako sa inyo. Kwentong to is, nangyari naman siya totally. Magbibigay ako ng halimbawa, hindi naman karamihan sa ganito, swerte, kumbaga. Di ba pag may biyenan kayo, naiisip nyo ba na ang swerte-swerte nyo sa kanila? Naiisip nyo ba na ang swerte mo kasi mabait siya sa'yo? Nakikisama ka at nakikisama siya sa'yo. Na kahit anong ugali mo, mahal ka pa rin ng biyenan mo. Bihira lang yung ganyan be kasi ang daming biyenan na masusungit na ayaw sa'yo at ayaw ka para sa anak niya. Alam mo kasi may isang tao na ganyan yung sistema na ayaw sa kanya ng biyenan niya. Ayaw sa kanya ng mga kapatid. Halos lahat kinamumuhian siya, buong pamilya ba? Pero itong si girl, pinupush pa din kasi ganun niya kamahal si boy. And yun, hanggang sa nahirapan na si girl, then ayun, lumayo sila. Nagtrabaho si boy sa malayo, sumama si girl. And ayun, paulit-ulit silang naghiwalay. At isa pa, kahit anong pagsasama nilang dalawa, talagang pinakikialaman siya ng biyenan niya. Chinichismis ng mga kapatid, asawa ng mga kapatid. Syempre, natural naman talaga yun sa isang pamilya, magchismisan. Pero yung ganun, nai-issue ka, buong pagkatao mo lalaitin na, ibababa ka pa, na akala mo ang tataas nila sa buhay nila. 'Di ba? Kahit sino talaga makakaranas ng ganito pagka wala kang mabuting biyenan eh. Pero alam nyo ba guys, kung mabait yung biyenan nyo, napakaswerte nyo. Kasi bihira lang yung mga ganyang biyenan dito sa mundo. Sa buong mundo, as in. Nagpangang iba dyan na minamaltrato ka. Hindi to sa hindi to sa naranasan ko Pero base lang to sa mga napanood ko. Huwag kayong dyan, para kayong tanga. Charis. Base lang to sa mga napanood ko. May ibang biyenan talaga na kaya kang intindihin. Kasi syempre mahal niya yung anak niya at magiging mahal ka na din niya kasi parang anak ka na rin niya. May namang biyenan na overprotective, pinoprotektahan ka, nagagalit siya pag ganito ganyan na parang magulang mo na din talaga. Ang sarap sa feeling na parang yung biyenan mo is parang tinuturing ka talagang tunay na anak. 'Di ba? Napakasarap sa ganun. Kasi bukod doon, wala ka nang hahanapin pa sa iba. Ang sarap sa feeling ng dalawa yung magulang na gumagabay sa'yo, na nagpapayo sa'yo at nagmamahal sa'yo. Syempre, adjust tayo ha. Pag may mabait na manugang, may mabait na biyenan. Pero sabi nga nila, walang malditang manugang kung walang pakialamerang biyenan. Tama ba? Diba halos lahat ganun yung pananaw. Ang mga biyenan, mapuna yan. Mapakailam sila sa buhay mo. Kasi nga syempre, anak nila yung minamahal mo, 'di ba? Kaya ang dami talagang biyenan na pakailamera sa mundo, Diyos ko. For me, kung mag-aasawa yung anak ko, Sunes, kung magkaanak ako, papakisamahan ko na lang din kasi ayokong iparanas sa anak ko at sa magiging manugang ko yung naranasan ko kasi sobrang hirap talaga makisama pag ayaw kang pakisamahan. Tipong pinipilit mong makisama ng makisama. Pinipilit mo sa kanila maging mabait pero talagang dinedemonyo ka nila. Ganun sila kakupal. Pero kahit na ganun, nakikisama pa rin ako kasi yun yung sinasabi sa akin ng tita ko at ng mama ko. Yung i-issue ka na ng kung ano-ano ba, wala sa lugar yun. Hindi ako pinalaki ng magulang ko para lang laitin ng iba. Pero sa akin naman, yung mga ganyang bagay, okay na yan sa akin kahit inaway nila ako, pinagtulungan nila ako. Wala na yan sa akin, basic na yan sa akin, Diyos ko. Kaya sa'yo, pagka ganyan yung biyanan mo, masungit, maldita or ano man, magpakumbaba ka na lang talaga, day. Kung kailangan umiwas tayo sa gulo, lalo na't biyanan natin yung kakalabanin natin. Kasi guys, pag ang biyanan kinalaban mo, ang hirap talaga umangat sa buhay. Kumbaga parang kahit anong okay nyo, kahit anong alwan nyo, parang ang bigat pa din. Kaya talaga magpakumbaba kayo kasi sinasabi ko nga sa inyo, una pa lang, hindi lahat ng biyanan is pare-parehas. Base itong mga sinasabi ko, magagalit kayo kasi mabait sa inyo yung biyanan nyo. Iba naman, parang sasang-ayon sa akin kasi
Katulad nga ng naranasan ko, naranasan din nila. Iba-iba din tayo ng pananaw sa buhay at iba-iba rin tayo ng nararanasan sa mga biyanan natin. So ako ngayon, wala naman akong biyanan, kaya ito, ang buhay-buhay naman, puro ganyan lang ang gawain ng first son. At ayun, tama na sa kadaldalan ko. Bye-bye.